Los Angeles Lakers nakatutok kay Jaren Jackson Jr. matapos ang Desmond Bane trade. Matapos kasi ang nakakagulat na trade ng Memphis Grizzlies kay Desmond Bane patungong Orlando Magic, umalingaw-ngaw agad ang mga tanong sa NBA World. Susunod na kaya si Jaren Jackson Jr. sa trade block? At gaya ng inaasahan, isa sa mga unang kuponang nabanggit ay ang Los Angeles Lakers. Matinding pangangailangan ng Lakers sa isang starting caliber center ang nagtutulak sa kanilang maghanap ng big man. Mula nang i-trade si Anthony Davis kapalit ni Luka Doncic, nawalan ng lehitimong sentro ang purple and gold. Sa playoffs, napilitan silang gamitin sina Jackson Hayes, Rui Hachimura at Jared Vanderbilt bilang pansamantalang anchor sa loob, pero hindi ito naging sapat upang makipagsabayan sa mga malalakas na frontcourt ng Western Conference. Dahil dito, si Jaren Jackson Jr. ang itinuturing ngayong ideal target ng Lakers. Isa siyang former Defensive Player of the Year at 2 beses nang nanguna sa liga sa blocks. Maliban sa kanyang elite na depensa, patuloy ding umuunlad ang kanyang opensa. May shooting sa labas, kaya kayang mag-spread ng floor, at may kakayahang umiskor sa low post at sa isolation plays. Ayon sa ulat, ito ang best offer na kayang ibigay ng Lakers. Austin Reeves, Dalton Knecht, Maxi Kleber at isang 2031 first round pick kapalit ni Jaren Jackson Jr. Sa papel, mukhang makatuwiran ito. Si Reeves ay galing sa breakout season na may 20.2 points kada laro. Si Knecht ay rookie sharpshooter na may mataas na potensyal, habang si Kleber ay isang stretch big na kayang dumepensa. Subalit may malaking hadlang, wala sa plano ng Memphis na buwagin ang kanilang core. Matapos ang Desmond Bane trade, malinaw na sina Ja Morant at Jackson Jr. ay hindi isasama sa rebuild. Ang deal ng Orlando ay sobrang laki. 4 na first round picks, isang pick swap, Kentavious Caldwell-Pope at Cole Anthony. Malinaw na mas mataas ang value ng Bane trade kaysa sa Lakers offer para kay Jackson. Ang problema rin ng Lakers ay wala silang maraming draft picks na pwedeng i-trade. Ang kanilang pinakakapanapanabik na asset ay ang 2031 first round pick pa lamang. Kahit promising sina Reeves at Knecht, kulang pa rin ito para tumapat sa hinihingi ng Memphis kung sakaling magbukas sila sa pakikipagnegosasyon. Gayunpaman, hindi maitatanggi na perfect fit si Jackson para sa Lakers. Ang kombinasyon niya sa ilalim kasama sina LeBron James at Luka Doncic ay pwedeng lumikha ng isa sa pinaka-balanced na trio sa liga. Pero habang nananatiling buo ang plano ng Grizzlies na panatilihin ang kanilang core, mukhang mananatiling pantasya lamang ito para sa mga tagahanga ng Lakers. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Sulit ba ang offer ng Lakers para kay Jaren Jackson Jr. o kailangan pa nilang dagdagan? Samantala Jackson Hayes, hindi na masaya sa Lakers ayon sa isang report. Posibleng lumipat na ito sa karibal na Boston Celtics. Ayon kasi sa ulat ni Anthony Irwin ng Clutch Points, hindi na raw masaya si Jackson Hayes sa kanyang sitwasyon sa Los Angeles Lakers. Lalo itong lumala nang tanggalin siya ni head coach JJ Redick sa rotation noong playoffs laban sa Minnesota Timberwolves. Sa gitna ng kawalan ng tiwala mula sa coaching staff at pagbagsak ng kanyang minuto sa court, lumalakas ang usap-usapan na paboritong puntahan ni Hayes ang karibal na koponan ng Lakers, ang Boston Celtics. Ang Celtics ay kasalukuyang nasa alanganing posisyon ngayong off-season. Sa gitna ng banta ng luxury tax penalties, kailangan nilang gumawa ng matitinding desisyon sa kanilang roster, kahit hindi ito ikatuwa ng kanilang mga fans. Ayon sa ulat ng Mass Live sa pamamagitan ni Brian Rubb, naghahanap ngayon ang Celtics ng cost-effective options sa free agency, lalo na sa center position. Isa sa mga tinitingnan nilang opsyon ay si Jackson Hayes. Sa kabila ng kanyang underwhelming performance sa playoffs, nananatiling mataas ang upside ni Hayes bilang isang 25-year-old athletic big man. Kasama siya sa listahan ng mga posibleng target ng Boston sa minimum deal, katabi ng mga pangalan tulad nina Mason Plumlee at Paul Reed. Si Hayes ay naglaro ng 2 season para sa Lakers at nitong 2024-25 ay nagtala ng 6.8 points at 4.8 rebounds sa loob ng 56 games, kung saan 35 sa mga ito ay siya ang nagsimula bilang starting center. Lumaki ang papel niya matapos matrade si Anthony Davis patungong Dallas, pero bigla rin itong lumiit sa postseason. Sa first round series kontra Timberwolves, bumaba ang playing time niya sa 7.8 minutes per game at 1.8 points lang ang kanyang naiambag, kasama ang kabuuang -17 sa plus-minus sa buong serye. Dahil dito, napilitan ang Lakers na bumalik sa small ball lineup na hindi naging epektibo sa mas malalakas at mas matatangkad na kalaban. Dahil sa patuloy na pagbaba ng kanyang halaga sa rotation ng Lakers at hindi magandang playoff showing, malamang na hindi na siya bumalik sa LA sa susunod na season. At kung totoo nga na interesado ang Celtics, maaari nating makita ang isang dating Laker na susuotin ang green and white ng Boston, ang matagal ng karibal ng kanilang dating koponan. Mga idol, tingin nyo ba makakabawi si Hayes sa Boston kung sakaling matuloy ito? Comment na at pag-usapan natin yan.